Kamusta po mga kaibigan, mga kapatid? Welcome sa ating bagong apologetic series. I mean, bago talaga. Sa series na ito, ang ating layunin ay hindi lamang sagutin ang mga objections ng mga skeptics, kundi palakasin din ang pananampalataya ng mga Christians. We are not here to have some sort of quarrel or whatever. Hindi po tayo nandito para magsabing, panalo ko sa debate like before or yung confrontational era, no? Nandito tayo para hanapin ang katotohanan. Dahil kung totoong Christianity, dapat kaya nitong harapin ang mga mahihirap na tanong. Sa first episode natin ngayon, let's talk about the critic of I don't know, isa siyang TikToker, kung saan nire-reactan niya yung minimal facts argument ni Gary Habermas. Okay? Let's discuss it. Habermas has claimed repeatedly, and this gets cited constantly, that somewhere between 75 and 95% of scholars, including secular and skeptical ones, accept these minimal facts. That is a very specific, very confident empirical claim. So where is the data set? There isn't one. No published survey, no methodology, no list of which scholars were polled, no definition of what even is a critical scholar for the purpose of this statistic. If I told you 87% of nutritionists agree that my diet plan works, and then I couldn't produce a single study, a single survey, or a single named nutritionist, you would correctly identify this as a made-up number. The standard for an empirical claim is evidence. That's not a high bar. That's just the bar. And critics have pointed out another issue with the sampling logic. If the majority of your scholars... Una sa lahat, may isang bagay na may punto yung TikToker. Hindi dapat tanggapin ang anumang istatistika basta-basta. Na kung may magsasabing 95% ng scholars sumasang-ayon sa isang claim, dapat may malinaw na methodology at data. But here's the problem. Kahit tanggalin natin ang lahat ng statistics ni Habermas, hindi po bumabagsak ang case for the resurrection. Bakit? Dahil ang evidence for the resurrection ay hindi po nakatayo sa isang numero, kundi sa historical facts. You see, my friends, mga kapatid, halos lahat ng scholars, Christians man o hindi, they agreed that Jesus died on the cross. Second, ang mga disipulo ni Kristo, they believed that they had seen Him alive again. Third, the Apostle Paul, who is the former persecutor o taga-usig ng Christianity, biglang naging isa sa pinakamalakas na tagapagtanggol nito, naging misyonero nga, di ba? Fourth, si James na kapatid ni Jesus, na dating skeptic, ay naging leader ng church sa Jerusalem. Ang tanong, ano ang pinakamahusay na paliwanag? What is the best explanation? Dito ko gustong sagutin ang isa pang claim. According to her, hindi tumatanggap ang mga historiador ng supernatural explanations. Sa methodological principle, totoo naman. But think about it. Ang trabaho ng isang historian ay tukuyin kung ano ang nangyari based on evidence. Kung lahat ng natural explanations ay kulang para ipaliwanag ang facts, hindi mo maaaring sabihin na kahit saan tayo dalhin ng ebidensya, bawal pa rin ang miracle. Hindi po ganun. Hindi yun historical investigation. That's philosophical bias. I remembered an informal debate with an atheist before, maging sa claims din ng mga katulad ni na Ilusyon and the rest of them. Ganun ang kanilang bias. Meron silang philosophical bias against miracles. Halimbawa, kung may isang detective na nagsasabing, susundan ko ang evidence kahit saan ito humantong, basta wag lang sa suspect na ayaw ko. Hindi ba't problema yon? Ganon din sa resurrection. Hindi natin, you see guys, hindi natin ipinapasok ang resurrection dahil gusto natin to. We are, tinitingnan po natin ito kung alin ang pinakamainam na paliwanag sa lahat ng facts. Ngayon may mga theory. Hallucination theory ba yon? Hindi nito may papaliwanag ang empty tomb at ang maraming appearance accounts. Conspiracy theory nga ba yan? Kung oo, bakit willing o handang ialay ng mga disipulo yung buhay nila kung alam nilang kasinungalingan yon? Legend? Napakaaga ng mga resurrection reports para maging alamat lang. And real talk, until today, ang resurrection case o ang resurrection hypothesis pa rin ang nananatiling pinakamalakas na explanatory candidate.
Remember my friends, brothers and sisters, ang Christian faith ay hindi po nakasandal sa statistics. At lalong hindi ito nakasandal sa isang Christian apologist. No? Ito po ay nakasandal sa historical event. If Jesus had risen from the dead, gaya ng sinasabi ng evidence, then game over. Christianity is true. If Jesus had risen from the dead, totoo ang kanyang mga sinabi about God, about sin, about salvation, and eternal life. So, yun lamang pong ating pagsagot dito. Lord willing, in our episode 2, marami pa po tayong tatalakayin. And by the way, this is your fellow brother in the Lord, Sir Ruel. Magkikita tayo sa susunod na episode ng ating apologetic series. So, God bless po sa lahat. And I hope it helps to every single person who are watching this. Remember, truth does not fear investigation. Truth welcomes it. God bless. Jesus is Lord. Good day.